mga ka-precious. For today's video, samahan niyo ako magluluto tayo ng uulamin natin. Bali, adobo na naman. Wow. Pero lalagyan ko ng nilagang itlog. Oh, di ba, Tobe? Ayan si Tobe, ang kulit-kulit pa ni Dagma. Yung sumasampat, talong ng talong. Kakagulat. Ikaw, si... So, ayan. So, ayan, mga ka-precious, samahan niyo ako. Let's go! Banana Blue! So, yun mga ka-precious, nandito naman tayo sa ating kusina. Kusina ang magulo. So, ngayon mga ka-precious, so ayan, yan yung nilaga kong itlog para Wow. isasama ko mamaya sa ating adobong manok. Kaso lang nabasag siya, oh. Nung nilagay ko to sa kaldero, hindi naman to basag, tapos biglang ganyan. So ngayon palalamigin natin yan para mabalatan natin siya. So kaya na siyang hawakan kasi medyo malamig na siya. Kanina ko pa kasi itong inano eh. Ayun siya, uso, nabasag siya, nabasag. Sayang tong, ang init. Ayun na, sayang to. So yan, lagay mo na natin. Ito yung ating itlog na 4. Tapos mamaya, babalatan natin yan. Then, ito naman yung manok na ating frozen kasi siya mga ka-precious. Kaya binabad ko siya. Kanina ko pa ito binababad. Hanggang ngayon hindi pa siya lumalambot. Oh, ayan. Pwede na pala. Natatanggal na siya. Ito yung gagawin nating adobo. Ito medyo matigas pa siya. Hindi pa siya naghihiwalay. Naghihiwalay. Kumakapit pa siya, oh. Oh, ayan. Pwede na siya. So, ngayon, hugasan natin yan. At tanggal na yung ice, nalusaw na siya. Then, ngayon, hugasan na natin to. Para makapagsimula na tayo. So yung mga precious, dahil nalusaw na yung ice sa ating frozen na manok, atin na siyang hugasan. Then pagkatapos, atin nang babalatan ang mga bugok na itlog na to. Charing! So ayan, isa-isa ko nga yung binalatan mga ka-precious, at ang ganda ng pagbalat ko dahil hindi sumasama ang laman. Puro balat lang. Ayan, no? Oh, di ba? Ang galing ng pagkaluto. Very good. Charis lang. O, dahil natapos na, ito yung mga balat. Ilalagay natin to sa mga halaman kasi pwede itong gawing fertilizer. Organic fertilizer. Yan. Dinudurog-durog to ni Winstel, tapos ilalagay sa mga halaman para gawing fertilizer. O, di ba ang daming, walang sayang, maraming nagtutulong. Mindset ba? So, ayun, tapos na natin nabalatan yung mga itlog nyo. Ayun siya. At nahugasan na natin yung manok. Wow. So, susunod natin ngayon, maghihiwa tayo ng sangkap. Simple lang naman yung sangkap ng adobo dahil ito yung pinakamabilis lutuin sa lahat ng putahe. Ang adobo. Mikos-mikos mo lang yan. So, ayan. Kukuha tayo ng sibuyas at saka bawang dito sa ating mahiwagang rep. Rep mo mukha mo. I love it, I wish I could be. Ayan, ang liliit ng sibuyas. Kasing liit ng... At ngayon, didikdikin lang natin itong sibuyas. Tapos, hihiwain lang natin itong mga... didikdikin pa lang yung bawang. Tapos yung sibuyas, hihiwain lang natin. Kahit maliliit. Yan, mapapakinabangan pa din yan. Diskarte ng mga Pinoy. So, yun mga ka-precious, nahiwa na natin yung bawang at saka sibuyas. Kung ano yung nanditong ingredients sa ating stock, yun lang yung gagamitin natin. So, tara mag-start na tayo. So yung mga ka-precious, magsimula na tayo sa ating pagluluto. Then, ayan na mga ka-precious, isasalang na nga natin ang manok. Then, dyan sa kawali natin siyang patutuyuin at kailangan mawala yung tubig dyan bago tayo maggisa. Bago tayo maglagay ng mantika mga ka-precious, kailangan muna maubos yung tubig at tuyong-tuyo yung manok para maayos yung paggisa natin at malinamnam ang ating
adobo mamaya. Kaya, ayan, dahil tuyong-tuyo na siya mga ka-precious, ayan, nilagyan ko na nga siya ng mantika at ginisa-gisa ko na dyan yung sibuyas at saka bawang. Then, hinalo-halo ko na parang mikos-mikos ang manok, mga ka-precious. Ayan mga ka-precious, hihintayin nga natin yan na mag-brownish yung kulay ng manok. Then, habang hinihintay natin na mag-brown yung kulay ng manok mga ka-precious, kailangan muna natin siyang lagyan ng pampalasa katulad ng mga asin, bitchin, charot lang, asin, bitchin, at saka mga paminta, alam mo naman, yung mga pampalasa, seasoning, ganyan. Dahil kung hindi natin yan lalagyan mga ka-precious, hindi natin makakain yung adobong manok natin. Alam nyo naman yon, charis lang. So, ayun mga ka-precious, at dahil nailagay na nga natin ang lahat ng mga sangkap sa ating manok, ayan, hinalo ko na din dyan yung tuyo, suka, then naglagay din ako ng kaunting tubig. Ang purpose ng tubig mga ka-precious, kailangan natin lagyan ng kaunting tubig para kumulo siya, and then kailangan siyang maluto hanggang kaloob-looban, kasulok-sulukan ng laman ng manok para sa ating pagkain ay malasa at malinamnam ito. Chiring, di ba? Ang galing ko, no? So, ayun mga ka-precious, kailangan muna natin siyang pakuluin at hayaan natin siya dyan sa kawali na kumulo ng kumulo hanggang sa maluto at maubos yung sabaw. Pero wag naman yung tuyong-tuyo na alis masunog na siya. Mga ka-precious, dahil hindi na yan makakain. So, ayan mga ka-precious, ayan, hayaan muna natin siya dyan kumulo at pabayaan mo muna siya dyan at wag mo nang balikan para hindi mo na din siya makain. Charis lang, ayan na mga ka-precious. So, tinakpan muna natin siya mga ka-precious at hintayin natin siya ng mga 2 taon, charis. 2 taon tayo maghahantay para sa pagka maluto na yung ating adobo. Charis lang mga ka-precious. So, ayan mga ka-precious, ayan na nga yung itsura ng ating manok. Lutong-luto na siya. Tapos, ilalagay na natin dyan yung mga bugok na itlog ninyo. Charis lang. Ayan mga ka-precious, lutong-luto na nga siya. At nilipat ko nga siya ng lalagyan mga ka-precious dahil nga gagamitin yung kawali. So, ayan, nilalagyan na natin ng mga bugok na itlog. 4 na itlog yan na bugok, charis. Then, after ng 2 taon na paghintay natin mga ka-precious, pagpasensya nyo na yung boses ko at katatapos ko lang mag-concert, charing, ayan, the finished product, ayan na, diba? Charap nyon. Thank you for watching. Bye-bye.